Ito po ang dinadaanan ng aming malaking bangka. Nililikha niya mong alon. Dito po ako sa dulo. Pwede ka pong tumalon dito. Sarap po maglakbay sa karagatan. Lalo na sa panahon to na napakabanayad ng dagat. Tingnan niyo po. Hindi po maalon ng dagat. Parang buhay ng tao. Panatag. Walang problema. Walang pagsubok. Pero ito yung pinaka mapanganib na dago ng buhay. Sabi nga po, ang dagat na tahimik ay malalim. Dagat na maingay ay mababaw. So makita po natin ang dagat. Tahimik, napakalalim po. Marami po tayong mga islang natatanaw sa kapaligiran. Yan po ang malawak na isla ng Quezon. Doon po tayo nang galing sa Real Quezon. Doon sa may pantalang yun. Yan po yung mga isla. Mga isla po sa kabila. Ito po ang Pulilio Island. Pero ang Pulilio Island po ay lalagpasan pa natin. Pupunta po kami dun sa isang island na mas malayo pa po sa Pulilio. Ilang oras na po kami naglalakbay. Ibang mga pasahero po ay tulog na. Maaga po silang nagtanghalian. At meron din po tayo nakikita na mga bangka ng maing isda. Ayun po. Salamat po dahil dito malayong mangisda ang mga fisherman natin. Malayo po ito sa Scarborough Shoal na pilit na inaagaw ng China. Pero katulad ng sabi ng ating Pangulo, we will protect our territory. No square inch will be given to the aggressor. China, you have no right with our territory. This is our land. God gave us. God gave that sea to us. In international standard, 200 miles, nautical miles, is within our EEZ, economic zone. Salamat po dito ay, ayun po, mga mangingisda po yan, galing sa pangingisda. Kanina po sa Pantalan ay marami ako nakitang mga mangingisda na walis para makipagsapalaran sa karagatan. Praying na marami po silang nahuli to support their family, to support their needs, daily needs. Napakalawak po ng dagat. Ayon po sa pag-aaral, we are the epicenter of biodiversity. Ibig sabihin po nun, tayo ang pinakasentro ng pinagmumulan ng buhay sa karagatan. 75% ng yamang dagat ay nanggagaling sa Pilipinas.
kung meron mang pong Bermuda Triangle of Death sa Europa at Amerika, sa Pilipinas po ay meron tinatawag na Bermuda of Life. 75% ng marine animals galing po sa Pilipinas. Napakayaman po ng kasaysayan ng Pilipinas, and we are praying and declaring that the Philippines were lost its identity as a nation that was enslaved by Spaniards. We are a nation of destiny. We are a nation of our own identity, even before pre-Hispanic time. Meron na po tayong pagkakakilanlan. Kung meron po pagkakakilanlan ng ating mga karatig bayan, higit po may pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sabi po ni Pejapeta at De Morga, mga historian ni Magellan, nang dumating po sila sa Pilipinas, they were amazed. Malaki ang barko ng Pilipinas. At yan po ay natuklasan na sa ating lupa. Yun po sa Surigao. Ayon sa Codex Boxer na iniingatan ng Ayala Museum doon sa 4th floor, andun ang kayamanan, sinaunang kayamanan ng Pilipinas, na kahit po alipin, sabi ng historia ni Magellan, lantay na ginto ang katawan. Imagine mo, lantay na ginto ang katawan. Pangkaraniwan po ang ginto noong panahon bago dumating ang Espanyol. Praying na yung ating old identity will be revealed. If you will know your identity, it will lead you to prosperity. Praying po sa paglalakbay na ito, kasama ng aking panalangin, na matuklasan na ng Pilipinas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Panahon po ni Eddie Larde, nagfile siya ng bill na ibalik ang pangalan ng Pilipinas sa pangalang Maharlika at kilalanin ang ating old script na baybayin as our national language. And historian says that one of the oldest script in the world is baybayin. We have 17 letters. Ang Hudyo po ay mayroong 22 letters. Yan po. Wala pa rin po ako nakikitang mga isla. Ang ating pong kultura ay napakayaman. Marami pa tayong mga pasahirong baby dito sa loob. Iiyakan mo sila. Signing out po muna. Tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalakbay. God bless you all.